Kanina nga pong alas 8 ng umaga ay mas lumakas pa o nag-intensify itong si Bagyong Verbena sa labas ng ating area of responsibility. Malapit po sa may Pag-asa Island, Kalayaan. Ito po'y typhoon category na at kaninang alas 4 ay nasa layong 265 kilometers north-northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. May taglay pa rin po na hangin na abot sa 140 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 170 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos po ito pa west-northwestward at may kabagalan pa nga 15 kilometers per hour na lang po ang kanyang pagkilos at nakakaapekto pa rin po ito sa may Kalayaan Islands. Other than that, meron pa rin po tayong mga weather systems na nakakaapekto po sa ating bansa. Unahin na po natin dyan yung shear line o yung banggaan ng hanging amihan at ng easterlies at ito nga po yung linya na nakikita natin ng mga kaulapan na nakakaapekto po dito sa may Cagayan, Isabela, maging sa ibang parte din po sa may Cordillera Administrative Region. Kaya't magdadala nga po ito ng mga pag-ulan at posible din po yung mga thunderstorms ngayong hapon hanggang bukas ng umaga. Yung amihan naman, magdadala din po ng mga cloudy skies with rains dito po sa may extreme northern Luzon, maging sa may nalalaming bahagi ng northern Luzon. So, makakabilang na po dyan ng Ilocos Region, yung natitirang bahagi din po ng Cordilleras at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. At yung easterlies naman, posible pong magdala ng maulap ng panahon dito po sa may Aurora at sa Quezon, asahan din natin, meron din po tayong mga isolated rain showers and thunderstorms. Other parts of our country naman, generally fair weather conditions, kabilang po ang Metro Manila. So expect po natin magiging mainit at maliwalas naman po yung ating panahon, di ba na lamang sa mga thunderstorms pagsapit po ng hapon at gabi.